at magkaroon siya ng desire na basahin at intindihin, Lord, ang salita ng Diyos na kanyang natanggap. Na it's opportunity, Lord, na ma-inform siya that there is a hope, there is great salvation gi-offer ni Lord to those who are willing to believe the finished work and sufficient work of Jesus Christ on the cross. And it's our prayer also, Lord, na lahat na na-witnessan ay sana genuine ang kanilang salvation. And please help us na amin silang ma-follow up one of these days. Thank you, Lord, na na-fulfill namin ang iyong command sa Bible that, Lord, we need to, Lord, perform the ministry of reconciliation. And again, I pray also, Father, sa aming pong lecture ngayong hapon, patuloy kang magbigay sa amin ng strength and wisdom and knowledge. In Christ's name I pray. Amen and amen. Thank you. And please be seated. Okay, thank you sa lahat na nag-involve, no? Sa saturation. Sayang yung iba, hindi join, naghabol, no? So sana next time, napakaganda kung lahat na members, no? Lahat na members mag-involve. Okay. Four churches. So there are 4 churches we're going to study ngayong pong hapon. Okay? Na kung saan dapat natin itong ma-identify kung ano yung kaibahan nila sa ibang mga churches o passages in the Bible. Okay, first let's go to Acts 7:38. Acts chapter 7 verse number 38. Bakang kilala lang natin at alam natin na church, dalawa lang o isa. Pero marami pong churches sa Bible na dapat nating ma-identify at dapat nating malaman ano ang kaibahan nila. Look at chapter number 7, verse 38. Chapter 7, verse number 38. Ready, go. This is he that was in the church in the wilderness with the angels which speak to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, gikot po ni Luke, which is siya po yung writer sa Book of Acts. So, gikot po niya yung old account sa Old Testament na meron pong ginamit, meron pong i-mention dito na church in the wilderness. So, first church, so sa Old Testament, ito na account, no, gikot ni Luke. So meron na daw. Meron ng church nung una pa. At ito po ay tumutukoy, mga kapatid. Okay? All Jew. Lahat po ito na church, ang member po nito ay wala pong kasali, wala pong nahalong Gentile. Puro po ito mga Hudyo. At sino po sila? Sila pong tinatawag na Exodus. Exodus. Sila po yung nag-exit galing sa Egypt. Alright? Galing sa Egypt. Ito yung time na naging bondage sila, naging slave po sila doon sa Egypt for so many years. At ginamit po si Moses para mag-deliver sa kanila, okay, from the bondage of Egypt. At nung mga taong ito, itong mga taong ito, kasama yung kanilang mga pamilya, okay, sila po yung tinawag na the church in the wilderness. Church in the wilderness. According po sa ating binasa. Ang connection po yan, mga kapatid, kung basahin nyo lang po yung tinatawag sa Revelation chapter 2 at 3, doon nyo makikita ang connection po sa church in the wilderness. Okay? So, since kulang tayo ng oras at medyo makati yung aking lalamunan, hindi ako makatagal, mga kapatid. Okay? So, take note,
lahat po ito Hudyo. Si Moses, si Aaron, si Miriam, si Joshua, si Caleb, at lahat ng mga pamilya ng bawat tribo. The 12 tribe of Israel. Sila po yung napabilang dito sa church in the wilderness. Okay? Yan po mga kapatid. Alright. Pangalawa, ay ito din yung nag-connect sa pangalawa. Ito din yung nag-connect. Connected ito sa pangalawang church. Alright. Now, basahin po natin ang Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter number 12. Verse 22 to 24. Ako na lang. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly, take note that word, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Okay, another passage. Take note, ang word yan, to the general assembly and the church of the firstborn. Yun po yung ating keyword. Alright, Matthew 16:13. Matthew 16:13. Matthew chapter number 16, beginning verse number 13. Alright. Verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, who do men say that I am, or I the Son of Man am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. So nagtanong si Jesus Christ, sino ba ako sa inyo? Ano bang pagkakilala ninyo sa akin? Yung iba sumagot, ikaw si John the Baptist. Yung iba naman, ikaw si Elias. Yung iba naman, ikaw si Jeremiah. At yung iba, ikaw yung propeta. He said unto them, but who say ye that I am? Sumagot si Peter, verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. So sa lahat po na sumagot, ang tamang sagot kay Peter lang. Amen? Sinabi ni Peter, ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. Yung iba, pagkakilala nila kay Christ, John the Baptist. Yung iba, Elias. Yung iba, Jeremiah. Prophets. Pero si Simon, tumpak yung kanyang sagot. And therefore, anong sabi ni Jesus Christ kay Peter? And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Verse 18, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not what? Prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Now, if you notice, itong verse na ito, napakamaraming nag-claim. Okay? Kahit anong sikta, Brad, lalo na ang Catholic. Kay this verse, gigawa nila,
na si Peter daw ang unang pope? No? Kasi siya ang ibigyan ng susi. Alright? Marami na siguro tayong narinig na si Peter ang first pope, tapos kay Peter daw, pinatayo ang iglesia. Okay? Sa kanya daw pinatayo. Now take note, mga kapatid. Okay? This church is ang second church, ito yung tinatawag Church of the Kingdom. Church of the Kingdom. Kingdom Church po ito. At katulad po mga kapatid, katulad po ng Church in the Wilderness, itong church na ito, ang mga member ng church na ito ay puro din po Hudyo. Ito yung church during Christ's earthly ministry. Okay? Nung si Jesus Christ dito pa sa mundo, nag-minister, ito yung church niya. Siya ang founder at siya po yung foundation. Hindi po si Peter. Thou art Peter. Peter means, okay, small stone or feeble. Feeble. Whereas mga kapatid, si Jesus Christ is Petrus. Rock. Rock. Rock means immovable. Immovable. Hindi po siya ma-move. Okay? So magkaiba po ang, Petrus, Peter means Petrus. Whereas si Jesus Christ, Petra. Or big rock. Or rock. Petrus, small stone, feeble. So, hindi po si Peter, mga kapatid, sa pagkaintindi ng marami, na siya po ang founder o siya ang foundation ng church. Si Jesus Christ ang foundation. Okay? So, hindi po ito. Hindi tayo kasama dito. Hindi ito sa ating panahon ngayon. Because ang church na ito, napabilang ito before the cross. Dito po ito. Dito siya na church. Before Christ died. Okay? Before namatay si Jesus Christ, dito po yan, earthly ministry ni Jesus Christ. Siya ang pastor, siya ang leader, siya ang shepherd. Alright? So ang kanilang preaching is about kingdom. About kingdom. So therefore, ang church na ito is kingdom church. Focus sila on the church of the kingdom. Tingnan nyo po, mga kapatid. Alright. Okay? Romans 15, verse number 8. Romans 15, verse number 8. Ano ang proof na Hudyo lang ang mga members? Jewish lang ito. Romans 15, verse number 8. Romans chapter 15, verse number 8. Alright. Sige, verse 8. Now I see that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. So take note po yung word, mga kapatid. Jesus Christ was a minister of the circumcision. Pag sinabi mong circumcision, tumutukoy po yan sa mga Hudyo. Kasi sign po yan nila. Covenant po yan nila. Na dapat po sila ma-circumcise. Pag sinabing uncircumcision, Gentiles po. Alright? So, minister siya ng circumcision. Sino yung mga circumcision? Mga Hudyo. Okay? So, di tayo kasama doon. Hindi tayo doon. So, si Jesus Christ, nag-minister siya sa mga Hudyo. Mga circumcised. So, ang gospel niya is about circumcision, mga kapatid. Alright. Now, okay, chapter 18, verse number 17. Verse number 17. Matthew chapter 18, verse number 17. Matthew chapter 18,
verse number 17. All right. 18 verse 17, the Bible says, "And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as the hidden man and a publican." Ang verse na ito, instruction po ni Jesus Christ, kapag ka ang isang brother, isang brethren, isang member ng church, nagkaroon po ng fault, nagkaroon ng kasalanan. Ano ang procedure? Verse 15, "Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone." So, dalawa lang muna, siya at saka yung offender. Alright. If he shall hear thee, kung makinig siya, thou hast gained thy brother. So, nag-gain mo po siya kung nakinig siya sa'yo. Pero, sabi ng verse 16, "But if he will not hear thee," hindi siya nakinig, "then take with thee one or two more." Kuha ka ng another witness, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, dapat may witness. Puntahan niyo sila, balikan, kasama yung mga witnesses, at para ma-establish yung word. At sabi ng verse 17, kung ayaw pa, ano ang desisyon ng church? "But if he neglect, despite gi-reach out na siya, una, dalawa lang, tapos ayaw pa rin niya, meron na namang second round, may mga witnesses na 2 or 3, ayaw pa rin makinig, ano na ang desisyon sa kanya?" Verse 17, "And if shall neglect to hear them, tell it unto the church." Sabihin na sa church, sa congregation, sa body. But if he, sa local church, but if he neglect, notice the word, neglect, to hear the church, ayaw pa rin niyang makinig, despite meron na pong mga witnesses, anong gawin? Anong sabi ng verse 17? "Let him be unto thee as the hidden man and a publican." It is fellowship. So, excommunicate. Kapag ka ang isang tao ayaw magpa-reconcile, ayaw magpa-undergo ng discipline sa congregation, ang gagawin ng church is consider siya as hidden man. So yun po ang paraan nila sa panahon ni Jesus Christ. Yun po ang kanilang instruction, yun yung kanilang pattern. Hello, dyan pa tayo, Brad? So ito, kung titingnan nyo, nakasulat po sa red letter. Kung may Bible kayo nakasulat red letter, that means word of Jesus Christ po yan. Okay? Word of Jesus Christ, yan mga kapatid. Mismo siya. So, hindi ito, part sa atin. Kasi before the cross ito. Before the cross. Now. Okay. So, kaya po yung Matthew 16:18, mga kapatid, hindi po yan sa atin. Hello? Amen? Yung una, ga-claim tayo, sa atin yan. "Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not," napaka-confident tayo nating magsabi. Baptist yan, Baptist yan, Matthew 16:18. Pero mga kapatid, wala pong connection ng Baptist dyan. Okay? At Hudyo lang gani yan, mga Hudyo lang yan. Kasi kingdom gospel po yan, ang kanilang i-preach. Okay, pangatlo, ito na mga kapatid. Okay? Pangatlong church. Okay? Church, which is Body of Christ or BOC. So, yan po ang church. Okay, yan po ang church, body of Christ. Pag sinabi mong body of Christ, church po yan mga kapatid. Okay, so i-identify natin, ano po ito na church? Alright. Now, let's go mga kapatid. Church which is the body of Christ. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 16. Okay. Ephesians chapter 2 verse number 16. 2:16. "And that he might reconcile both unto God
in one body by the cross. By the cross, having slain the enmity thereby. Now, notice the word reconcile. Take note the word reconcile, one body, and the cross. Yung tatlo po. Nais ko po yung tandaan ninyo. Reconcile, the word, one body, and then by the cross. So tayo po ay na-reconcile at nagiging one body tayo doon po sa cross. So nagsimula po ito ang church doon po sa cross. After the death of Christ, dito nag-start ang body of Christ. Itong BOC or the body of Christ. Now, sino ang member dito? Alright. Mga kapatid, Gentile and Jew. Okay, Gentile and Jew. Actually, wala na pong distinction, mga kapatid. At ito po, okay, ito po mga kapatid, all saved. Lahat na saved. Lahat na nag-believe sa gospel, sa finished work ni Jesus Christ, ay automatic na member sa body of Christ. At sino ang naglagay sa kanya sa body of Christ? It's the Holy Spirit. The moment nag-trust siya sa gospel, the Holy Spirit of God put him into his body. Alright? At ang church na ito, ang kaibahan, this is invisible. Hindi ito nakikita sa mata. Kasi lahat po mga kapatid na saved, automatic na member sa body of Christ. Jesus Christ is the head, tayo po ang na-member sa kanyang body. So hindi po ito, invisible po ito. Take note, at saka, ano po? Ano pang kaibahan? Universal. Bakit universal? Regardless, walang pinipiling lahi. Hapon, Insik, okay? Ano pa? Vietnamese, European, American, taga-Latin America, anumang lahi mo, kung nag-trust ka sa finished work ni Jesus Christ, automatic ka member sa body of Christ. Hello, dyan pa tayo? So, dapat maintindihan natin, mga kapatid, ang bagay po na ito. Okay. So, sige po. Alright. Ephesians chapter number 2. Okay. Ephesians chapter 2. Dito tayo, mga kapatid, sa chapter 4. Chapter number 4. Chapter 4. Chapter 4. Ephesians 4:4. Anong sabi ng Ephesians 4 verse 4? There is one body, one spirit, even as ye are called in one hope of your what? Calling. Verse number 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So maliwanag po dito, sa verse number 4 pa lang, we are one body. Okay? There is one body. Kaninong body yan? Kay Jesus Christ na body. Alright. And then there is one spirit. At ano ang purpose ng one body? Ang body na yan, bakit merong one body? Sabi ni Apostle Paul, dito sa Ephesians, merong mga pastors. Diyan sa verse 11. Ano ang purpose nila? Bakit may mga pastors, may mga teachers, evangelists? Sabi nila, ang function nito sila, for the perfecting of the saints, that is to i-equip ang mga saints, mga believers, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. So, kailangan pala ang body of Christ ma-edify. Ang purpose by pastor to edify the body. Ang purpose ng teachers to edify the body of Christ. And the evangelist to edify the body of Christ. Kaya, pasalamat tayo na may mga teachers, pastors, and evangelists. Sila ang mo-edify ng body of Christ. So, universal in its scope. Universal in scope.
What else? Colossians 3:11. Colossians chapter 3, verse 11. Colossians chapter number 3, verse number 11. Verse 11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. So dito po sa body of Christ, ano Brad? Ano na? Hello, andyan pa tayo? No distinction. Hindi na kung ano ka, Hudyo ka or Greek ka, barbarian ka o Scythian, bond or free. Lahat po ay equal. Okay? Member na tayo sa body of Christ. Alright? Samantala dito, Hudyo lang. Sa dito, Brad, sa Church of the Kingdom, Hudyo lang. Pero dito sa body of Christ, wala na. Wala na. Dili ka na ma-identify Hudyo or Gentile. Okay? At notice, dito sa body of Christ, Brad, wala nagamatter kung nabaptize ka o hindi. As long saved ka, automatic ka member sa body of Christ. Hindi requirements dito ang baptism. Ang requirements dito para ma-member ka, mag-trust ka sa finished work ni Jesus Christ. Ganon kasimple ang requirements. Alright, amen? So, maliwanag po mga kapatid, ang body of Christ, sabi ng ating Panginoon. Chapter 5, verse number 23, Ephesians. So sabi ng Bible sa ating binasa, equal na tayo sa body of Christ. Walang espesyal. Lahat na espesyal. Noong una, sa panahon ni Jesus Christ, Hudyo ang kanyang priority. Pero sa body of Christ, kapatid, hindi na po. Alright. Balik tayo sa Ephesians. Ephesians chapter 5, verse number 23. Chapter 5, verse 23. Anong sabi niya? 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So, sino ang head sa church na ito? Dito? Si Christ. Si Christ ang head. Okay? Walang pastor dito, ha? Walang pastor dito, Brad, sa body of Christ. Because si Jesus Christ ang pinaka-head. Okay? Maliwanag. And that, sabi niya, verse number 23. Okay? Verse 23. And the head of the church, and He is the Savior of the body. Siya ang head sa body, siya din ang Savior sa body. Kasi gisave niya tayo eh. Na-member tayo kasi gisave niya tayo. Okay? So, I hope maliwanag sa atin. Siya ang Savior sa body at nalagay tayo kasi gisave niya tayo. Doon po sa body, mga kapatid. Amen. So, hindi mo ito maririnig sa ibang mga pastor kasi pag sinabing body of Christ, automatic, local church. Simbahan, ganun din ang aking mindset nung una. Pero iba ang body of Christ. Okay? Iba ang body of Christ, mga kapatid. No, take note, invisible, hindi ito makikita ngayon. Universal in scope. Ang kanyang scope, universal. Buong mundo. Lahat po, mga kapatid, na nagtiwala sa Kanya. Okay, what else? Verse 30. Verse 30. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. So, gipicture tayo na mga flesh and bones sa body ni Jesus Christ. Kasi ang analogy dito, katulad siya ng human body. Ginamit ni Paul na analogy ang human body. Ang human body, marami pong members ang body, pero kapatid, okay, isa lang po ang head at iba-iba ang ating function. Alright. Okay, next. Ano pa, mga kapatid? Colossians chapter 1, verse 18. Colossians chapter 1, verse number 18. Colossians 1:18, and He is the head of
what? The body. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. So, sino ang may preeminence sa church, Brad, sa body? Si Jesus Christ. Again, inulit po dito, siya po ang head of the body. So, hindi pwede mag-intra ang pastor dito. Hindi po kasama ang pastor. Verse 24. Verse 24. Alright? Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind the afflictions of Christ in my flesh, for His body's sake. Notice the word, for His body's sake, which is the church. So, take note, nakakonect ba ang body at ang church? Hindi mo ma-separate ang body at church. Always connected sila. Okay? At tumutukoy po yan sa body of Christ, the universal. Ang pag-intindi ko nung una, itong body, ang John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Pero hindi pala yan, Brad, kay Hudyo lang yung John 1:12. Ang real body of Christ, ito. After the cross. After the cross, mga kapatid. Okay? So, ngayong umaga, ngayong hapon, like I said, lahat po mga kapatid na member ng church na ito is lahat saved. Walang hindi saved. Kasi dili ma-member ang hindi saved dito. Automatic mga kapatid, pag nag-trust ka kay Jesus Christ, regardless wala kang simbahan, regardless kung di ka na-baptize, automatic member ka sa church na ito. Kasi ang requirements ba, trusting the finished work of Jesus Christ. Amen. Okay. Fourth ang last. Ito mga kapatid, pang-apat. Diyan pa tayo. Amen? Oh, at least may knowledge tayo na ma-identify natin mga kapatid na meron parang iba't ibang mga church or churches sa Bible. Okay? And of course, last mga kapatid, ito na. Churches in various localities, which is the local church. So take note, churches in various localities. So ito na yung local church. So anong kaibahan? Local siya. Anong kaibahan? Specific, may pangalan. May identity, may specific place ang local church. Ang body of Christ, walang pangalan. Body of Christ lang siya, general siya. Pero ang local church, katulad sa atin, local church ang tawag. Liberty Bible Baptist, saan na-locate? Coronadal City. Anong pangalan ng local church? Liberty Baptist Church. So yun po ang local. Various localities. Alright. Now, alright. So, tingnan natin na mga kapatid. Okay. Ito pong Acts 2:37. Acts 2:37. Mag-umpisa tayo dito. Acts 2, chapter 2, verse number 47. 47. Acts 2:47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, ang dimension po dito na church is local church po ito. Specific, may mga tao po na nabaptize. Chapter 38, doon po, chapter 41, may nabaptize. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them. How much? About 3,000 souls. So literal po ito. Okay, literal na, gibaptize po sila, tapos literal na water. Okay, at ito po sa verse number 47, nadadagdagan po sila. Araw-araw, sapagkat may nasisave, mga kapatid. Alright. Okay, literal po yan. Next, chapter 5, verse 11. Acts 5, verse 11. Tandaan niyo itong mga verses na ito. Alright.
verse number 11, 5:11, and great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. So, church po ito sa Jerusalem, nung pong mag-asawa ni si Ananias at Sapphira, ay nag-lie po sila against the Holy Ghost about yung kanilang bininta na lupa. Tinanong ni Peter, tapos instantly namatay po sila. Pagkatapos, sabi po ng Bible sa verse 11, nagkaroon po ng takot ang church. Okay? Chapter 5, verse 11. What else? Okay. Another thing, mga kapatid, na ating makita dito. Okay, chapter 8, verse 1. Acts pa rin tayo. Chapter 8, verse 1. Chapter 8, verse 1. And Saul was consenting unto his death, and unto the time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So, anong church ang nakaranas ng persecution? The Church of Jerusalem. So, local church ito. Hindi ito body of Christ. Hindi din ito Church of the Kingdom. Maliwanag po mga kapatid, the Church of Jerusalem, gi-persecute ni Paul. Pinaghahabol niya, pinag-uusig niya. Okay? Gusto niyang patayin ang mga Christians. Kaya nga, hinabol pa niya yung iba, pinakulong niya yung iba. At in fact, pinapatay pa niya yung iba. Yung si Stephen, na siya po yung nag-mastermind. So, Church of Jerusalem po ito, local church ng Jerusalem, i-persecute ni Apostle Paul. Saul pa siya this time, hindi pa siya Paul, kasi di pa siya na-convert. Diyan pa tayo, amen? Okay, verse 24. Chapter 8, verse 24. Then answered Simon and said, Pray to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me. Okay. Alright. Next, mga kapatid. Okay, sorry. Chapter 9, verse 31. O, verse number 3 pa tayo. Verse number 3. Chapter 8 muna tayo, verse 3 pa. As for Saul, he made what? Havoc or persecution pa rin. Anong ginawa niya sa church? He made havoc of the church, entering into every house, and hailing men. Hailing men, take note, and women, committed them to prison. So kasama pa rin yan doon sa chapter na verse number 2, the Church of Jerusalem. Mga lalaki, mga babae, hahabol niya, pinag-uusig niya, tapos pinapakulong niya pag naabutan po niya, mga kapatid. Ganon po kazilo si Paul sa kanyang old religion noong una. Galit po siya sa Christianity. Galit po siya sa turo ni Jesus Christ. Grabe siya ka-bold sa kanyang old religion as Pharisee, mga kapatid. Next, chapter 9. Tingnan niyo po, chapter 9, verse 31. Chapter 9, verse 31. Chapter 9, verse 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were what? Multiplied. So ito po yung time na despite sa persecution, patuloy pa rin ang mga Christians, nag-preach pa rin sila ng gospel. So dito po plural, churches. Churches po ang ginamit dito. 11:22. Chapter 11, verse 22. Acts pa rin kasi ito yung, ang Acts kasi ang record kung paano nag-work ang Panginoong Diyos, no? Sa mga churches, paano na-establish hanggang na-convert si Apostle Paul, mga kapatid. Verse 22, Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, and he should go as far as Antioch.
Okay. Now, verse number 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass the whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. So ito na po mga kapatid na si Saul na Christian na po, no? Naging Paul na po siya. Okay? At kasama niya na po dito si Barnabas sa pag-travel sa mga churches, mga places para mag-preach po ng gospel. Chapter 9 po na-convert si Paul. Okay? So Church of Jerusalem pa rin ito. Na-edify po sila nung narinig pinal yung Word of God. Yung Word of God mga kapatid. Okay. Now to be specific, tingnan po natin 1 Corinthians 1:1. 1 Corinthians 1:1. 1 Corinthians 1:1. 1 Corinthians chapter 1. Okay. 1 Corinthians chapter 1. Chapter 1, look at verse number 2. Shall we read? Ready, go. Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So say, very specific. Saan daw na church? The Church of Corinth. The Church of Corinth. Okay? So ang letter ni Paul, gi-address niya ito sa mga Corinthian believers. Ang Corinth is city. Kanino nabilong ang Corinth? Sa modern times natin, anong country ito nabilong ngayon? Ha? Turkey, Greece. Hati. Assignment ninyo. I-identify nyo saan ba yan nabilong. Actually, dalawang big city lang ba, o country, ang mga lugar dito. Thessalonica, okay? Philippi, the Church of Philippi, the Church of Galatia. Lahat ito ng mga churches, okay? Corinth, Thessalonica. Ano pa? Okay? Colossae. Kaya Colossians. Ano pa? The Church of Philippi. Hindi Philippines, ha? Philippi. Kaya tinawag silang Philippians. The Church of Ephesus. Kaya tinawag silang Ephesians, the city of Ephesus. Ang mga tao doon, Ephesians. Colossians, and then, of course, itong Galatians. Galatians. Lahat ito mga kapatid, mga local churches. May pangalan, specific. Church of Colossae, Church of Philippi, Church of Ephesus, Church of Galatia, and Church of Thessalonica, Church of Corinth. So local po yan. Local, may specific na pangalan. Okay? So iba po ang local church. Kaya sa atin, local ng Marbel, local ng Jinsan, mga local churches. Alright. Nakuha natin? Ano ang kaibahan? Sa body of Christ, itong body of Christ at saka local church. Anong kaibahan? Ano makita nyo? Dito, like I said, dito sa body of Christ lahat saved. Dito sa local church, posible merong unsaved. Amen? Kasi hindi mo malaman ba, hindi mo matukoy na masabi mo save lahat sa local church. Kaya nga may mga carnal pa dyan, kaya nga mayroong pang mga ginagawa na hindi dapat, no? Hindi ka maka-expect, brad, magawa ng isang tao, kasi posible hindi ligtas. Posible ganit, pati pastor dili save. Posible po yan. Hindi yan imposible, mga kapatid. Possible.
Kaya ang kaibahan sa local church, pwede dito mga kapatid, mamember ka pero hindi saved. Pero dito, lahat na member sa BOC, save lahat. Save lahat. Okay? So ito po yung difference ng mga 4 churches. So itong dalawa, wala tayo dito mga kapatid. Itong church in the wilderness, mga Hudyo yan sa time ni Moses. Galing sa Egypt, kinuha sila, tapos dinala sila sa Kinaan, sa Promised Land. Church of the Kingdom, Jesus Christ, upon this rock, puro Hudyo lang din yan. Wala po tayo, di tayo kasama, before the cross pa yon. At dito tayo ngayon. Dito tayo. Na-member sa body of Christ. Dito tayo. Okay? Dito tayo nabilong mga kapatid. After the cross. Kailan nagsimula, Brad? Ang body of Christ, dito sa cross. Okay. Lahat na na-save. After the death of Christ, na-member siya until the rapture. Until the rapture. So, ang BOC, from the cross to the rapture. Hello, amen? Dito, pag tribulation period, wala na, hindi na ang body of Christ doon. Iba na yon. Hindi na siya. Iba ng segment, Brad. Iba na yun siya. Kasi ang body of Christ from the cross lang until the rapture. Alright. Okay? So, importante din po. May mga ibang churches ngayon na dili na rin importante ang local church. Ang kadilabad, total member naman tayo sa body of Christ, doon na lang. Hindi din tama. Amen? Kaya sa Bible, may local church eh. Kaya nga may Church of Corinth, gi-encourage sila ni Paul, gi-establish sila ni Paul sa kanyang mga missionary journey. Okay? So kung saan tayo nga local church, mga kapatid, doon tayo mag-faithful. Amen? Doon tayo magpagamit sa Panginoong Diyos. At ang ating local church, ito yung ating pamilya. Ito yung atin. At kung mayroong local church ka na, hindi ka na patalon-talon. Dapat faithful ka, dapat magpagamit ka, at mag-serve ka sa iyong local church. Amen? Opo, mga kapatid. No? So, dapat maintindihan natin yan. Okay? Na dito tayo gagamitin ni Lord. Di ka pwede, mga kapatid, hindi pwede na member ka ng BOC, tapos hindi ka mag-active sa local church. Hindi. Ang tunay na member sa BOC, Body of Christ, makikita sa local church. At ingat tayo, kay may mga teaching din ngayon na gidisregard na ang baptism. Although may iba't ibang baptism, mga kapatid, ang baptism sa Bible, may baptism na para sa Israel lang. Ang ating baptism ngayon, mga kapatid, for identity, for symbol of the gospel. Kasi may baptism nung una, but requirement para ma-save sila. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you. So hindi tayo doon. Kasi para sa Israel yon. Pero sa atin, kaya nga i-practice pa rin natin ang baptism. At the same time, mahalaga pa rin ang local church. Kaya dito ka gilagay, dito ka naging member. Amen? Dito ka mag-Lord Supper. Dito ka mag-song offering. Dito ka mag-ministry. Hindi simba ka karon, another local church, simba ka. Another Sunday, dito ka na pod. Ay, ano klase? Di ba, may term, ano ni siya man? Nung elementary pa, daw langaw ni nga pula sambuli. Di ba, may mga term nga, palipat-lipat ba? Hindi. Kung saan ka gilagay ni Lord, doon ka magpagamit. Kung saan ka gilagay ni Lord nga local church, yes, kahit kapatid mo pa yan, kabila, Brad, kahit simbahan, kapatid mo pa ang pastor doon, pero kung dito ka na member, dito ka. Hello, amen? Hindi doon, kasi dito ka nilagay ng Panginoon. Ganun yan. Hindi ito ang local church, hindi ito pamilya. Ay, dito lang ko, pastor. Dito ko lang ko mag-tithes, pastor. Dili ko magsimba, pero akong tithes, pastor, dito lang kay kapatid ko kasi siya. Tulungan ko, pastor. Hindi. Kung saan ka na member, doon ka mag-offering. Hindi pwede dito ka magkain, sa kabila ka magbayad. Pwede bang ganun? Hindi. Kung saan ka kumain, doon ka magbayad. Ganon din po mga kapatid sa concept natin sa local church. So mahalaga ang local church. Mahalin natin, suportahan natin ang ating local church. Kasi, yes, member tayo ng body of Christ, but the same time, member tayo sa local church. Pero maganda sana kung save tayo dito sa body of Christ, lahat sana save din po sa local church. Hello, amen? Napakaganda, Brad.
So, at least may idea tayo, 4 churches. Amen? First, mga kapatid, the church in the wilderness. Sino ang pastor? Si Moses. Paano sila nabaptize? Pagtabok nila, Brad, sa Red Sea. Diba? Nag-cross nila sa Red Sea. Oh, yung baptism nila, symbolic, tingob. Diba? Naghihati ang dagat. Nagtawid sila, tapos na ano sila, Brad? Oh, yun yung symbolic nila sa kanilang baptism. Pastor nila si Moses. Dito sa Church of the Kingdom, sinong pastor? Si Jesus Christ. Jesus Christ, mga kapatid. Of course, kailangan nila baptism ni John. John di-baptize ang baptism nila. Pero sa atin dito, no need ang baptism. Sa body of Christ, walang baptism requirement. Faith lang ang requirement, Brad. Automatic mamember ka sa body of Christ. Pero dito sa local church, kailangan tayo magpa-identify. Okay? Immersion to be with Christ by death, burial, and the resurrection. Amen. So, I hope meron tayong na-learn. How I wish, ano pa natin, may mga verses pa, hopefully next, mga kapatid. Pero, my throat, no? At medyo inuubo po ako. But I hope and pray, meron tayong na-learn this afternoon. Amen? Shall we all stand? Tayo po tayo. Father God in heaven, salamat ngayong hapon. Salamat, Lord, sa lesson about 4 churches na hindi lang pala isa, dalawa, Panginoon, ang church.